sound. Lulu sound. Lulu. Check. Sound check. Lulu sound. Lulu sound check. Lulu sound. Lulu sound check. 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 Sound. Lulu sound check. Sound. Lulu sound check. Lulu sound check. Sound check. Lulu. Lulu sound check. Check. Hey. Okay. Maya pabak po kay katamungan. Hallelujah. So, ano bang nangyari sa isang upuan? Isang linya, bakit wala sila? Okay, atin tamo pa, mayroon pa po tayong 5 minutes, mga kapatid. Si Bayo po, maya pabak po kay katamungan. Okay, handa lang po tayo, maganda na po tayo sa ating pagsamba na. Eksaktong 10, exact na tayo. Naka-live na ba tayo niyan, bro? Ha? Baka dyan? Ala, hindi naman yan yung pututan kanina. Okay. Anyway, paalalang ni pa, naka-live po tayo actually sa, napapanood tayo sa YouTube. Kung gusto nating mapanood, paalala ko lang po, yung ating pong live streaming ay itatype lang po natin yung Faith AG Pew, makikita na po natin, dire-diretso po yun. Yung ating pong mga lingguhang pananambahan sa Panginoon. And then, maganda rin po na nilalike natin at sineshare. Ano po. So, salamat sa Panginoon, maging po sa mga kababayan po natin na palagi pong sumusubaybay sa live streaming natin. Good morning po sa inyo, mga kapatid. Yung mga kapatid natin na sumusubaybay sa US, ano po, marami tayo dyan. Sina Brother Edward, yung mga nasa US, Sister Rose, Ting Rose, sino pa? Sina Joyce and family, yung aking inaanak, ano pa? Then sa Canada, habang iniintay natin, naalala ko yung mga kabibig natin na sa abroad. Kasi nagbanggit ako nung nakaraang linggo, may ilan akong hindi nabanggit katulad ni Alvin Leasing at siya pala Canada na po.
Nakalimutan ko. Good morning sa iyo dyan, Brother Alvin. Kumusta ka? Na, nababanggit ko na po kasi nasa live na po tayo. Alvin and sino yung mga nasa, no? Sister Len, ano pa? Canada. Sino pa kasi yung mga nasa Canada? Nakalimutan ko na sila. And then UK, siyempre, sina Brother Endring, at sila ka rin. Mga Nalvela siguro kanya. Si Titi sa UK. And then New Zealand. Sina Joy, Mark, na kanyang pamilya, saka si Christian. Good morning mga anak. Good morning sa inyo. Kala ko hindi ka na darating. Okay. Sino pa yung mga nasa abroad na ano? Canada, Sister Irene pala. Sister Irene, po. Sister Irene, good morning sa inyo dyan. Brother Mark Santos, good morning sa inyo. Sino pa kasi? Yung mga musician natin nasa likod sila, nag-pray. Okay, banggitan ko lamang po yung mga gawain po natin muli sa darating pong mahal na araw. Yung nga, nabanggit po natin na atintamo, mayroon po tayong celebration. Celebration ba? Tawag doon. yung sa natin. Good morning po. Good morning po, Sister. Sister Desi and family. Yung kultura po natin na dinidiscuss po natin yung 7 last word. Ano po? But iniisip ko na yung 7 last word natin is siguro this coming Sunday is ilang bahagi po doon sa 7 last word ay didiscuss ko na. Ganon. Kasi 7 yun, no, di ba? O di 3 by 3. No? Para just to remember yung pong ginawa ng ating Panginoon doon sa cross, di ba? So, yun. Para doon sa Friday is konti na lang, di ba? Hindi tayo masyadong Kasi one time, napapansin po ninyo sa mga ginagawa po natin is umaabot tayo ng almost 4 hours. Hindi yan, no? Alam po ninyo, sa amin dito na, good morning po, good morning, Mars. Kapag ikaw yung nakatayo dito sa pulpito, kahit maghapon, okay lang. But sometimes, kapag ikaw yung nasa, nakaupo, kung hindi ka gaanong prepared, hindi kulang ka sa tulog, aantukin ka. Good morning mga anak. Okay, sige. Akala ko wala na kanina dito. Good morning po, good morning. Okay, nandito na ba lahat? Yung leader natin. Okay. Okay mga anak, dito na kayo. Yung mga natin, musician natin. Okay. Okay muna. Basta kayo, sige. Nakalimutan yata ng mga kapatid natin. Linggo ngayon. So yun, mayroon din tayong nabanggit ko po 3 o'clock mag-uumpisa. So na natin yung sa isip natin, yung yung Friday, mahal na araw, may gawain tayo dito alas 3 ng hapon. Po. And then yung naman natin, yung linggo ng pagkabuhay, alas 5. Sabi ni Brother Rene, alas 4 daw. Eksakto nun, alas 5 nandito tayo sa church. So yun, linggo ng pagkabuhay po. Yung huling linggo po ng itong March. Yun po yung yung linggo ng pagkabuhay. Okay, praise the Lord. Hallelujah. Meron ba tayo mga kapatid?
Handa na ba tayo na sumamba sa Panginoon? Amen pa. Pwede bang palakpak sa Panginoon? Woo! Amen. Praise God. So, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Parang wala yung isang musician natin, ano? Wala pa. Pero darating. Nagka-problem. Tawagan ko na Brother Jonathan to read us ang ating pong teksto. Okay, praise God. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Paano daw po natin mapapatunayan sa science na totoo ang Diyos? Daming laging nagtatanong ng ganun eh. Pero para sa akin, mapapatunayan mo na totoo ang Diyos sa isang simpleng paliwanag lang po. Kung ang bahay po may gumagawa, may mga karpentero, tinatawag na builder, hindi magagawa ang bahay kung wala mga builder. Kahit lumipas pa ang 100 taon dyan, makikita mo ang bahay, siraman yon, malalaman nung may gumawa. Sa isang painting naman, wala namang makakagawa ng isang painting kung wala ang pintor. Kahit lumipas pa rin ang 1,000 taon, makikita mo ang isang painting, siraman ito, malalaman mong may gumawa at ay nagpinta nito. Sa science kasi, kapag walang gumawa, hindi ba walang science. Sa mga ibon, sa lupa, sa lahat ng ating nakikita sa mga tao, mapapatunayan mo na ito, merong gumawa, ito ang ating Diyos. Doon mo mapapatunayan na sa science na yung ibig nilang sabihin, pag walang gumawa, hindi nila paniniwalaan ito. Paano mo mapapaliwanag ang mga tao at nakikita mo kung wala ang Diyos, di ba? Tapos, lagi nating iniisip yung mga nakaraan natin, yung mga past. Yung mga past na mga pagsubok na nangyari sa atin, laging iniisip ng tao yun eh. Sabi nga nila, wag mo daw isipin yung kahapon, yung past mo. Kasi tapos na yun, wala nang mangyayari. Pero gawin mo itong leksyon, isang karunungan, na lahat ng mga nangyari sa'yo, wag mo nang uulitin. Tapos, sa future naman po, laging iniisip natin kung paano ang ating future, ganyan. Wag mo daw isipin yun, yung mga magiging ano lang daw, sagabal lang sa yung hinaharap dahil lagi mo silang iniisip. Sa Jeremiah 13:8 nga, di ba? Sabi nga doon, si Kristo hindi nagbabago. Siya ang kahapon, ngayon, at bukas. Mas mahalaga ang ngayon. Kasi ito yung regalo sa atin ng Diyos. Kaya nga tinatawag itong present, di ba? Samahan niyo po ako tumayo at basahin po natin ang ating Bible verse ngayong araw na ito. Dito po sa Jeremiah 29, chapter 4, verse 12. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga ninyo. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit pag yamanin ninyo ang lunsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala
sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Samahan niyo po ako para sa ating opening prayer. Tayo po'y manatiling nakatayo at tayo po'y yumuko. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. Panginoon, sa oras mong ito, kami ay nagpapasalamat sa inyo, Diyos, na minsan pa kami ay iyong dinala kami dito, O God. At sa oras na ito, God, marapat lamang po na aming isentro ang aming pagsamba sa iyo, God. Ikaw ang aming itataas sa oras na ito, God. Lord, sa oras na ito, God, ayahan po ninyo na ibigay namin ang aming pasasalamat sa iyo, God, ng buong puso. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Diyos, sa mga araw na ito, God, na nagkaroon po kami ng pagkakataon na ikaw ay aming sambahin sa oras na ito, God. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kalakasan, sa mga pagpapala, sa mga kagalingan, O God, sa aming mga karandaman. Lord, sa oras na ito, God, itinataas namin ang iyong pangalan, O God. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Panginoon, sa oras pong ito kami ay lumalapit sa inyo, Diyos. Minsan pa sa atin po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, Panginoon. Ano man ang mga bagay na nakikita mo na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, O Diyos, kami po'y nagpapakumbaba sa oras na ito. Patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, maging ito'y pinakamaliit na pagkakasala, O God. Patawarin po ninyo kami. Linisin po ninyo kami, O Diyos, upang kami maging karapat-dapat sa pagsamba sa iyo sa umagang ito, O Diyos. Upang ikaw ay aming maparangalan, O God, na may pusong malinis sa iyong harapan, O God. Lord, sa oras na ito, God, bigyan po ninyo ng kalakasan ng aming mga espiritual. Bigyan po ninyo ng kalakasan ng aming mga physical na katawan, O God. At dalahin ko, Diyos, patuloy po ninyo kaming ingatan. Patuloy po ninyong hawakan ang aming mga buhay, O God. At sa oras na ito, O God, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang araw na ito. Lord, sa oras na ito, God, akin pong itinadalangin ang aming pastor na magdadala ng iyong salita, O God. Bigyan niyo po siya ng karunungan na nagmumula sa inyo, O God, upang maipahayag niya ang iyong mga salita, O Diyos, na merong buong tapang, O God. Bigyan niyo po siya ng karunungan, O God. At dalahin ko, O Diyos, na gawin po ninyong pagpapala ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon. Ito'y maging kalakasan ng aming espiritual, O God. Maging pinakapagkain namin, O God. At dalahin ko rin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang hingatan, O God. Panatilihin po ninyo siyang malusog. At ang kanyang mga pangangailangan sa araw-araw, O God,
kayo po ang mag-provide. Amin pong ipinagkakatiwala siya sa inyo, God. Kasama po ng kanyang pamilya, Panginoon, patuloy po ninyong i-bless, O God. Gayon din, Panginoon, ang mangunguna sa awitan na ito, God. Kasama po ng kanyang mga backup, Panginoon. Kasama po ng mga tumutugtog, Panginoon. Lord, i-bless po ninyo ang pagkaawitan na ito, God. Dalayan ko, Diyos, na maging mabaong samyo sa iyong harapan, O God, ang aming mga pag-awit, ang aming mga pagtugtog, ito'y sa iyo lamang, O God. At dalayan ko rin na patuloy po ninyong i-bless ang music team, O God. Na patuloy silang magpagamit sa iyo, O God. Patuloy na maging dedicated sa kanilang pagpapagamit, O God. At dalayan ko rin na i-bless po ninyo sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga gagawin. At ang gawain na ito, God, i-bless po ninyo. Akin din pong inaalala, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala dito, O Diyos. Ano man ang kanilang ginagawa, kung sila ay mayroong karamdaman, Panginoon, ang iyong kamay ay hindi maiksi, Panginoon. Abutin po ninyo sila, O God. Tulungan po ninyo sila, O God. Kung sila'y nanghihina, Panginoon, sila'y inyong palakasin, Panginoon. Kayo po ang magbigay ng daan, Panginoon, upang sila ay may kayat na muli, upang sila ay may encourage, Panginoon. At dalayan ko, Diyos, na patuloy niyo po silang i-bless, Panginoon. Ano man ang kanilang ginagawa sa oras na ito. At dalayan ko rin, Panginoon, ang bawat kapatid na naririto, Panginoon. Batid po ninyo ang kaisipan ng bawat isa. Batid po ninyo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Ito'y hindi ko man kailangang sabihin, Panginoon. Higit ikaw ang nakakakilala sa bawat isa sa amin sa oras na ito, God. Kaya naman akin pong idinidulog sa iyo, God, ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Ikaw ang magbibless sa bawat isa sa amin, O God. Hindi kami lalabas sa kapilyang ito, Panginoon, na hindi namin nakamit ang pagpapala na nagmumula sa iyo, God. Ito ay ang kahalagaan sa buhay espiritual, Panginoon. Panatiliin po ninyong nakatayo ang bawat isa sa amin, O God. Sa kabila po ng mga pagsubok na kinakaharap ng bawat isa, Panginoon. Sa kabila po ng mga kahirapan sa buhay na dumarating, O God. Lord, hawakan po ninyo ang buhay namin, O God, upang kami ay manatiling nakatayo, manatiling matatag, Panginoon. Huwag po ninyong hayaan, O God, na ang aming mga espiritual ay manlupaypay. At dalayan ko, O God, patatagin po ninyo ang aming pananampalataya sa iyo. At lalo ka pa naming makilala, Panginoon, lalo ka pang maging malapit sa amin, O God. Hawakan po ninyo ang aming mga buhay, O God. Lord, sa oras nito, God, tulungan po ninyo kami, O God. Kami nagpapakumbaba sa iyo, O God. Lord, kailangan ka namin. Ikaw lang ang aming pwedeng sandalan, O God. Sa pakikipagbaka sa mundong ito, O God. Lord, nararamdaman namin, nakikita namin ang mga tanda, O God, na ikaw ay malapit na dumating, O God. Lord, huwag po ninyong hayaan na kami ay bumitiw sa iyo, God. Bagkus, lalo pa kami magpakatatag. Lalo pa namin kikilalanin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Tulungan po ninyo kami, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, salamat po, Panginoon, sa oras na ito, God. Dalayan ko, Diyos, na madama namin ang iyong presensya sa oras na ito. Yakapit po ninyo kami, O God. Lord, marami sa amin, Panginoon, na nanlulupaypay. Hayaan po ninyo na madama namin, O God, upang maging malakas kami, O God. Lord, sa oras na ito, O God, ako'y naniniwala, O God, may plano ka. Maraming salamat, O God. Wala po kami pwedeng ireklamo sa iyo, O God. Kundi sa oras na ito, God, ang buong puso, buong pagpapakumbaba, ipinibigay po namin ang pagpupuri sa iyo, God. Maraming salamat po, Diyos. Lord, sa oras na ito, God, hindi kami lalabas sa kapilyang ito na hindi namin nakamatang yung pagpapala. Kaya naman marapat lamang po, Diyos, na sa oras nito,
tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo, God. Ito po ang aking samudalayan sa pangalan ni Jesus. Amen. A blessed Sunday po sa ating lahat. Sige po, sabihan po natin ang ating mga katabi. A blessed Sunday to you. Okay, so ready na po bang lahat na magbigay papuri sa ating Panginoon? Amen. At mas ready po si Lord. Mas nasasabik po siya na makita na ang bawat anak niya ay nagagalak sa pagsamba sa Kanya sa umagang ito. At bago po tayo mag-start, may share lang po ako. Prayer po ito ni Zach before meal. Yung prayer po niya, thank you for this food, Lord. Bless this food, and as we eat, we praise you. So parang habang sinasabi niya yung prayer na yon, parang gusto ko siyang i-correct. Parang gusto kong sabihan, paano kaya yon kumakain ka, nagpe-praise ka? Parang mali yung sentence sa isip ko. As we eat, yun sabi niya, as we eat, we praise you. So, pero nag-isip ako, sabi ko, o nga no, habang kumakain tayo, pwede pa rin nating sambahin at papurihan ng Panginoon. Amen po? Yun, gaya nun, na habang kumakain tayo, nagpapasalamat tayo, na may nakakain tayo, may mga pagkain na nakahanda sa ating harapan. Kasama, kumpleto natin ang ating pamilya, kumakain sa pagkainan. Ito, habang kumakain tayo, kung ano man ginagawa natin, gaya ng ang sabi dito sa praise song na to, ano man ang ginagawa mo, ano man ang kalagayan mo, wala kang rason para hindi papurihan ng Panginoon. Amen po? Amen. So we have no reason not to praise the Lord. Saan man tayo, ano man ang kalagayan natin, we always have to praise and give thanks to the Lord. Kung ang puso mo, kung yung puso mo, ganon ka-grateful sa Panginoon, hindi ka magsasawang mag-thank you, Lord. Amen po ba? Amen po. So sa umagang ito, pasayahin natin ang Panginoon at ibigay natin ang best worship, best na papuri natin kay Lord. Sabay-sabay po natin, sabihin po natin, let everything that has breath praise the Lord. Ulitin po natin ng mas malakas, let everything that has breath praise the Lord. Amen po! Hallelujah, Jesus! Come on, let's praise the living God. Sige po, palakpak po natin ating kamay. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, I'll praise when surrounded. My praise is the waters, the enemy's drowning. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, praise! Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise
Praise the Lord, oh my soul. Let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise. Praise the Lord, oh my soul. Let's praise the Lord. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. One more time. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul. Let's praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? One more time. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise, praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord. Let's praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Amen po. Hindi po tayo pagsasawa na papurihan ang ating Panginoon. Let everything, sabi po dito, let everything that has breath, praise the Lord. Ito po ay sa mga awit, chapter 150, verse 6. Ang lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Pinupurit, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, dahil ikaw dakila. Salamat. At sa iyo, nanggaling ang lahat ng bagay, Panginoon. We thank you sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, O Lord. Pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ay tapat at ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, Panginoon. Ang iyong pag-ibig ay napakadakila. And this morning, Lord, we want to experience you, Jesus. We want to feel your presence. Nais ka naming maranasan sa umagang ito, Panginoon. Let your Holy Spirit move as we praise you, Jesus. Open the gates of heaven, Lord. Nang sa gayon, may pairating po namin ang buo at puspos na pasasalamat mula sa aming mga puso, O God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Let us sing, church. We fall down, we lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love
feet of Jesus, we fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy is the Lamb. We cry holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy is the Lamb. Come on, church. Let's cry holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, high and lifted up. Jesus, Son of God, the dawning of heaven, crucified. Worthy, worthy, worthy. Worthy is the Lamb. 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 Oh, seated on the throne. We crown you, Jesus. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Victorious. Oh, high and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God.
the darling of heaven, crucified. You are worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy, Jesus. Worthy is the Lamb. Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. And all the saints. And all the saints and angels, they bow before your throne. And all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. You are worthy. Worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve it all. You deserve Yes, it all. Jesus, you deserve it all. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Day and night. Let's sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Receive our worship, Day Lord. and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. We worship you. Day and Oh, night, Jesus, night receive and it. day. Oh, you are worthy. Worthy of it all. You're worthy of it all.
all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For you are all glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory, Jesus. Sapagkat mula sa iyo ang lahat ng bagay, at sa iyo ang lahat ng bagay. Karapat-dapat na maluwalhati ka, Panginoon. You deserve the glory, Jesus. Lahat ng meron kami, Panginoon, lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo. Unang-una ang aming mga buhay, Panginoon. Ang aming pagkain, ang aming kasuotan, ang aming tahanan, ang aming simbahan, at ang aming pangkabuhayan, Panginoon. Lahat ng ito ay galing sa iyo. Kaya sa umagang ito, hayaan niyo po, Panginoon, na ipuspos namin ang pasasalamat sa lahat ng biyaya na aming natatamasa sa iyo, Panginoon. You are our Jehovah Jireh, our great provider. At gaya nga sabi sa lyrics ng song, your banner over us is love. Kami ay nababalot ng iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. And as children of Christ, we are covered by your love. We are covered by your guidance. We are covered by your protection. We are covered by your provisions and by your abundance, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. At salamat sa kapayapaan na patuloy mong binibigay sa aming mga puso, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala. Pinupuri ka namin, Lord. Napakadakila mo. Napakalaki ng pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong dakilang katapatan. Salamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kapangyarihan at kadakilaan. Binibigay namin, Panginoon, the highest praise, the highest glory to you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa ating pong mga awitin na ating pong pinagpuri sa ating pong Panginoon. Uli po, good morning po sa ating lahat. Pwede bang pagsabi mo sa iyong katabi, magkabilaan, sa harapan at sa likuran, magandang umaga sa iyo. Pati po sa likuran. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Salamat po sa mga awitin. I feel the presence of God. Tayo po ba ay, nadama po ba natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Yung mga musician natin, mamaya lang ha, pero lang yung mga magtuturo,
Mayroon, nagtuturo kasi yung mga bata sa likod. Mga anak, lumalakas ako kapag nakikita ko kayo dito sa harapan. Yung mga musician natin, okay? Dito kayo sa harapan mamaya, okay? Salamat po sa presensya po ng bawat isa. Amen. Hindi po kayo bisita. Ang ano ko po dito, pamilya po kayo. Just like po sa pamilya po ni Kuyang Paring at sila po ngayon, yung asawa niya. Magandang umaga po. Pwede po bang tumayo po kayo, kapatid? Ayan yung misis po ni Kuyang Paring. Ano yan? Praise God. Welcome po. Welcome po. Kailan lang po? Galing po sila ng Canada. Canada po. So, praise God. Nakasama po natin sila ngayong umagang ito sa ating pong pananambahan. Okay, meron pa bang alana na? Nagwe-welcome po tayo, hindi po doon sa parang inaano natin na bisita. We are family. Amen po? Amen. Praise God. So, purihin po ang ating pong Panginoon. Darako tayo kaagad sa mensahe ngayong umagang ito. Ginagawa ko po ang aking bahay. Napaisip kayo na. Bakit ko po ginamit yung termino na ginagawa ko ang aking bahay? Kasi po, ako po yung literal talaga na gumagawa sa aking bahay sa tulong ng Panginoon. Siyempre po, ng aking pamilya, si Mrs. sometimes, si Ephraim sometimes, kung walang pasok. At sa biyaya ng Panginoon, inumpisan ko ito na gawin last August. August 2023. Kung inumpisan ko noong August 2023, up to now, ilang buwan na po? August, September, October, November, December, January, February, March, 7 months na. Parang ayaw ko sanang tanggapin, pero parang magkakatotoo yung binanggit sa akin ng aking kapitbahay. Sabi niya, Pastor, kung ikaw lang ang gagawa dyan, magre-regular kaya dyan, sabi niya, bago matapos. Higit na po sa regular. Kasi 6 months lang yung contractual, ano? Ngayon, mag 7 months na ako, so regular na ako. So, praise the Lord. Kahit papano po, nabubungan ko na yung bahay. At sa kasalukuyan po ay pinaplano ko po na gawin yung kanyang harap. Yung kanyang harap na tawag nito, tinatayo ko yung mga poste, gano'n. At pagkatapos po noon ay malinaw na sa aking isipan na yung mga division ng bahay, susunod ko pong gagawin. At hindi po ako nag-aalala. Amen? Lakas ng pananampalataya ni Pastor. Opo, sa akin pong pagtatayo, and actually, bago ko umpisan ito, may balak talaga ako na umpisan yung kahit papaano. No? Pero hindi ko po maumpisan. Bakit? Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung banyo. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung mga kwarto namin. Saan ipupwesto. Hindi ko alam kung saan ilalagay yung lababo. At marami pa pong iba. And then, sa tagal ng panahon, kahit papaano, may konting alam tayo sa paggugulis-gulis. Maraming mga gulis ang aking iginulis. Hanggang sa nahanapan ko yung isang gulis na talagang parang umaakma doon sa disenyo ng bahay. Sa madalit salita po, ay nakagawa po ako ng plano. Yan. So nung nakagawa po ako ng plano doon sa bahay, dali-dali po. Talagang dahil sa ito po ay nagulis ko na, iginulis ko na. No? Hindi po ako ngayon nag-aalala. Alam ko na yung bawat galaw ko sa bahay na ginagawa ko. Unang-una po, naghukay po ako ng
Ano kasi ang tawag nila doon? Yung pinaka, ano niya, yung puting, paglalagyan. Bagamat yung bahay po napakasikip, kasi nga alam po ninyo yung sa Taukwing, para akong daga o para akong panas na talagang sumusuot doon sa masisikip na bahagi ng bahay. Walang halong pag-alala sapagkat alam po ninyo, yung bawat ginagalaw ko doon sa bahay, ay mayroong pong plano. Ayan. Yun ang kagandahan po ng mayroong plano. Kapag ka may plano ka, madalas may biro dyan eh. Nakakita tayo ng mga bahay na, no? Puto, ang bahay mo parang train. Ayan. Parang train ang bahay mo. Kasi daw walang plano. Dugtong dito, dugtong doon, dugtong dito. Ganun yung nangyayari. So, sa akin po hindi ganon. Talagang pinag-isipan ko talaga ito yung plano. At kung hindi ko man madali yung pagkatapos niya, at least alam ko sa sarili ko kung saan siya matatapos at alam ko sa sarili ko kung ano ang magiging mukha niya pagkatapos. Alam ko sa sarili ko kung ano ang maging picture niya pagkatapos. At maaaring tanungin po niya ako, Pastor, bakit naman ninyo kinikwento yan? Yung bahay po ninyo, magmayabang yata kayo ha. Hindi po. Hindi po. May kinalaman kasi sa mensahe ngayong umagang ito. Ginamit ko lang po na halimbawa. Kasi po, sa mensahe ngayong umagang ito ay mayroong kaugnayan. Ano po? May kaugnayan. Na kung saan po, kung ako po ay may plano, kung kayo po ay may plano, sino sa inyo dito sa mga pamilya, ano? Di ba mayroon tayong mga plano sa ating pamilya, sa ating mga anak, at marami pang iba. Kung mayroon tayong plano, alam po ba ninyo mga kapatid, ang Diyos din po ay mayroong plano sa atin. Amen po. Kaya nga po, dito po natin i-connect ang ating mensahe ngayong umagang ito na kung saan kanina po binasa ng ating MC, ang ating teksto dito po sa Jeremias chapter 29 verse 4 to 12 to 14. Alam po ninyo kung inyo pong ang tawag nito, yung nilasahan ng mabuti, itong talatang ito, napakatindi po itong binanggit dito ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Jeremias. Alam po ninyo mga kapatid, noong panahon na sabihin ito ng ating pong Panginoon, at sa mga Israelita, itong pahayag na ito, sa pamamagitan po ni Jeremias, ay nandoon po sila sa isang kalagayang masalimuot. Kalagayang hindi po maganda. Ano po? Mamaya po makikita natin yan. Sa mga hindi nakaabot kanina, paintulutan po ninyo ako na basahin po natin ulit ito at pakinggan po natin ng mabuti itong mga talata. Maigsi lang naman po eh. Ang sabi po niya, ito ang sinasabi ni Yahweh. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nagsasabi nito, no po, sa pamamagitan po ni Propeta Jeremias. Ito na po. Ang sabi niya, ang Diyos ng Israel sa lahat ng bihag, pakinggan po ninyo, sa lahat ng bihag na ipinatapon niya mula sa Jerusalem. Parang mababanagan natin dito na ang mga Israelita po ay napatapon sila. Ibig sabihin sa mas malinaw pong pagpapahayag ay yung bagang naalipin sila, sinakop sila, naalipin sila. At hindi po yung basta inalipin sila sa kanilang mga bansa, kundi ang Israel po ay dinala po sa malayong lugar from Israel to Babylonia, na alam po ninyo, yung palagi kong binabanggit, ang Babylonia noon, at sa panahon natin ngayon, yan po ang Iraq. Di ba? Yan po ang Iraq. So, sakop po ang mga Israelita, hindi po sa kanilang bayan, sa Israel ngayon. Hindi po. Nandun po sila sa Iraq. Sa Iran, yan kasi ang lugar na kung saan sila napatapon nung araw. Then, tuloy po natin, ang sabi po ng ating Panginoon sa kanila, magtayo kayo ng mga bahay. Okay?
magtayo kayo ng mga bahay at diyan kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyaon. Mag-asawa kayo upang mag-anak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magsipag-anak din. Magpakarami kayo diyan upang hindi kayo manatiling kakaunti. Pagyamanin ninyo ang mga lunsod na pinagdalahan sa inyo. Idalangin ninyo sila sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong padaya sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong maniwala sa kanilang mga panaginip. Kabulaanan ang sinasabi nila sa inyo, sila'y hindi ko sinugo. Ito pa ang sabi ni Yahweh. Pagkatapos ng 70 taon, idinidiin ko po ito para maalala po ninyo. Ang sabi po niya, pagkatapos ng 70 taon sa Babylonia, kayo'y dadalawin ko. Tutuparin ko ang aking pangako. Pagkatapos ng 70 taon daw. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ito. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kung maganap na ito, napakaganda po itong binanggit. Kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at didinggin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo, masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalahan sa inyo at ibabalik ko o ibabalik sa dakong minulan ninyo bago kayo nabihag. Amen. Hallelujah. Idagdag po ng Diyos ang pagpapala po sa mga talata na ating pong nabasa. Saglit po tayong lumukot, manalangin mga kapatid. Ama, sa oras na ito, amin pong ino-offer sa iyo ang amin pong pananambahan. Panginoon, lalo na po sa amin pong pakikinig sa iyong mensahe ngayong umagang ito, hayaan po ninyo na kami maging seryoso. Pakinggan po namin ng maayos ang iyong salita upang kami tunay na mapagpala. Salamat po, Banal na Espiritu, inanyan ka namin kumilos sa aming kalagitnaan. Bigyan po ninyo kami ng kapayapaan, bigyan po ninyo kami ng kagalakan habang kami sumasamba sa iyo sa pamamagitan po ng pag-aaral po namin ng iyong salita. Ako po ng iyong lingkod, Panginoon, patuloy po ninyo akong pangunahan. Ikaw ang makita sa aking harap, ikaw ang malulhati, ikaw ang madakila, ikaw ang mapapurihan. Salamat po, and we claim the victory sa gawain ngayong umagang ito, sapagkat ang lahat ng ito ay aming hinihingi sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Mayroon pong plano ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen. Amen. Sino pong natutuwa na nalaman natin na mayroong plano ang Diyos sa ating pong mga buhay? Amen. Amen. Parang ayaw ninyo. Tatlong punto po ang nais kong i-share ngayong umagang ito. At ito po ay nakasalin sa English, mamaya po itatagalog po natin. Restoration. First is restoration. Ikalawa, hope about God's plan. And number 3, seek the Lord above all. Yan. Inulit ko po. Restoration, number 1. Number 2, hope about God's plan and seek the Lord above all. Okay, darako na po tayo kagad sa number 1. Okay, ito pong tinatawag na restoration. Maring tanungin po ninyo ako, Pastor, anong ibig mong sabihin sa restoration na yan? Na paano po makakaugnay doon sa plano ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay? Sabi ko nga,
lahat tayo po na mga mananampalataya sa ating pong Panginoon, ay mayroong plano ang Diyos sa ating pong mga buhay. Ang dami kayang mga sitwasyon sa ating pong mga buhay na napapatanong po tayo, bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari iyon? At higit sa lahat po, sa bayang Israel, bakit nangyari sa kanila na sila ay masakop? Ano po? Masakop sa hindi po maiksing panahon. Ilang taon kasi na nasakop ang mga Israelita? Sinabasa natin. Nakalimutan na, no? 70 years. Diba? Isipan po ninyo, 70 years at Chula, Babylonia. Okay, restoration, sabi ko nga, anong ibig sabihin nito? Ang sabi ko po dito sa aking kudigo, ito po yung pagbabalik sa dating kalagayan. Amen? Pagbabalik sa dating kalagayan o pag-aayos ng isang bagay o sitwasyon. Tinignan ko po yung synonym ng restoration, no? Makikita natin dyan ng, yung una po na makikita natin yung repair. Ano po? Yung pong pag-aayos ng ating Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, para bagang sa puntong ito, sa mga binasa natin, ang bayang Israel ay nasa kalagayan silang sira. No? Nasa kalagayan, kumbaga kung ialin tulad natin sa isang appliances, ang bayang ito ay nasa kalagayang sira sila. No? Kung ilagay natin sa instrumento, kung sila po ay pinapatugtog, hindi po maayos pakinggan. Nais ko pong magtanong sa bawat isa, kumusta po ang inyong buhay? Kumusta po ang ating buhay, mga kapatid? Tayo din po ba ay katulad ng bayang Israel na mahalin tulad na sira? Alam po ninyo, sa totoo lang, meron tayong mga nakikita at naririnig ko sometimes. Speaking of sira, may mga sirang pamilya, sirang relasyon sa mag-asawa, sirang relasyon sa mga anak, sirang relasyon sa mga magmanugang, magkakamag-anak, etc., etc., etc. Alam po ninyo, sa umagang ito, nais ko pong makita po natin yung plano na kung saan ang ating pong Panginoon nais niyang ayusin ang ating sirang kalagayan. Sinong ang nagnanais na ayusin ang ating pong Panginoon ang kanyang buhay sa umagang ito? Parang may na. Amen po. Amen. Hallelujah. So, alam po ninyo, sa Jeremias chapter 29 verse 10, basahin po natin, ito pa ang sabi ni Yahweh, pagkatapos ng 70 taon sa Babylonia kayo'y dadalawin ko. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ito. Wow! Tingnan po natin. Mayroon pong plano ang ating pong Panginoon. Mayroon pong plano, mayroong pangako na kung saan ay binitawan po niya para po sa mga Israelita. Sabi ko kanina, pag-aayos, ang restoration ay ang proseso ng pagbabalik sa dating magandang kalagayan o posisyon ng isang bagay. Ito, laliman pa natin ng konti. Ano po? O palawakin pa natin ng konti. Ang restoration ay ang proseso ng pagbabalik sa dating magandang kalagayan. Amen. Ang ganda po kaya ng kalagayan ng mga Israelita sa kanilang bayan nung araw. Ang Israel po, alam po natin kung gaano po kayaman. Noong panahon po ni Aring Solomon, talaga naman ang ginto ay pangkaraniwan. Yung lagar na kung saan ay sumasamba sila sa Panginoon, napakaganda po yung templo. Mayaman ang lugar, napakapayapa. Pero, kapatid, dumating po yung sitwasyon sa kanilang buhay na ang bayang ito ay bumagsak, naging mahirap. Sino ba naman, mayroon bang mayaman na alipin? Diba? Pero ang ganda po, yung payo sa kanila ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po ni Propeta Jeremias. Magtanim kayo, mag-asawa kayo, mag-anak kayo. Yun po ang dapat din. Na po,
na kapag dumadaan po tayo ng mga problema sa buhay na ito, huwag tayong magmukmok. Di ba? Kinakailangan po, intayin po natin yung plano ng ating pong Panginoon. Mahalaga po, manalangin tayo, magpuri tayo, at magpatuloy, huwag tayong hihinto sa Panginoon. Amen po? Amen. Ang sabi nga, ito ay maaaring tumutukoy sa mga sumusunod pag-aayos. Lalawakin lang natin yung restoration. Pag-aayos ng isang bagay upang maging gaya o mas maganda kaysa orihinal na kalagayan nito. Hindi. Ang bayang Israel, ganito po. Maaaring tignan mo rin ang ating sarili. Oo nga, no? Ito ngayon yung aking kalagayan. Pwede ba sa akin yan? Pwede bang mag-apply sa akin yan? Pwede bang mag-apply sa akin yan, Pastor? Pwede. Opo, inuulit ko po. Sabi ko, pag-aayos ng isang bagay upang maging gaya o mas maganda kaysa orihinal na kalagayan nito. So, mangarap ka na nga yan, kapatid. Pangalawa, ang restoration ay nagdadala ng pag-asa. Ito ay ang pag-asa na maari pang maibalik sa dating kalagayan ang isang bagay na nasira o sitwasyon. Ano po? And then sa spiritual, ang restoration ay tumutukoy sa pagbabalik loob sa Diyos o pag-aayos ng relasyon sa Kanya. Sa pangkalahatan, ang restoration po ay nagpapahayag ng ano po? Hope. Pag-asa. Amen. Ito yung pahayag ng ating pong Panginoon. May plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. May plano ang Panginoon sa mga Israelita at hindi lamang sa mga Israelita kundi sa bawat isa sa atin na mga nananampalataya sa Kanya. Kumusta po ang inyong buhay? Kumusta po ang buhay po natin? Yung physical, kumusta? Magulo ba? Kapatid, may pag-asa pa. Nandiyan ang Panginoon. At alam po ba ninyo, ang nais, gusto ng ating pong Panginoon, na yung mga bagay na hindi po maayos sa ating pong buhay, gusto niya na may ayos yan. No? At kung ang pinag-uusapan nga, katulad na nabanggit ko ng pinagpauna, kung ang spiritual, ang sabi ko sa ating kudigo, ang restoration ay nagpapahayag ng pag-asa sa pagbabalik ng mga bagay sa dating kalagayan. Ang sarap po nito. Sino bang nais na i-restore ng ating pong Panginoon? Sino po sa inyo ang nais na ayusin ng ating Panginoon ang kanyang buhay? Amen. Ilagak mo sa Panginoon ang inyong buhay, kapatid. Hindi ka mabibigo. Sapagkat yan ang nais ng ating pong Panginoon, kapatid. Yan ang ibig niya. Yung tayo po ay magkaroon ng buhay, sabi nga ng John chapter 10 verse 10, buhay na ganap at kasiya-siya. Amen. Number 2 kaagad tayo, mga kapatid. Pwede bang palakpakan ng Panginoon? Amen. Number 2 kaagad. Hope about God's plan. Ayan. Amen. Anong ibig sabihin nito? Pag-asa tungkol sa plano ng Diyos. Hope, pag-asa po tungkol sa, gamitin ko po yung pangmaramihan, mga plano ng Diyos. Amen. Sa Jeremias po, binasa natin kanina, pero muli po natin itong babasahin. Sa 11, verse 11, sa pagkakasalin po ng, dalawang salin po yung babasahin ko, maganda kasi ito. Doon sa unang salin, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sa ibang salin po, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Speaking of plano ko para sa inyo, alam po ninyo, sa totoo lang, marami pong mga Kristiyano kung minsan, ang sabi ko nga kaninang pinagpauna, nagtatanong,
sa kanilang sarili. Bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito? Bakit nangyari ang mga bagay na iyon? Alam po ninyo, sabi ko nga sa talatang binasa natin, may plano ang Diyos. Sabi niya, sapagkat batid kong lubos, batid ng lubos ng ating pong Panginoon ang kanyang plano para sa atin. At sabi po niya, mga planong hindi ninyo ikakasama. Amen po. Ito po yung mga plano na hindi ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong nagdudulot. Amen. Planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Nais ko pong idiin po. Sinabi niya, kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sino ang mag-iisip na sa bandang huli, maganda yung magiging kinabukasan po ni Joseph? Kilala po ninyo si Joseph? Si Joseph, si Jose ang mapangarangapin. Paano kasi? Mapangarapin. Ano? Mapangarap. Sa English na lang, Joseph the Dreamer. Yun pala, mas maliwanag yun. Joseph the Dreamer, di ba? Sabi ko po dito, habang nararanasan niya ni Joseph ang masakit na pangyayari sa kanyang buhay, siya ay nagdadalamhati. Sino bang hindi magdadalamhati doon sa kanyang naging karanasan? Di ba? Nagkwento lamang siya tungkol sa kanya pong panaginip. Ano yung kanyang panaginip kasi? Yung mayroon siyang binigkis. Di ba? Tapos lahat ng, yung isang bigkis doon naglalarawan na sa kanya. Tapos yung kanyang 11 kapatid, dumuko lahat sa kanya. Ikwinento lahat yon ni Joseph, una po sa kanyang ama, sa kanyang kapatid. Abay, nagalit sila sa kanya. Kasi ang pag-aakala kasi nila, ang pag-interpret nila doon, pananaw nila doon, darating ang panahon, maging po si Jacob, na kanyang ama, na pinangalan lang pong Israel, ay yuyuko sa kanya. Di ba? At iniisip po nila na siya po ay nagyayabang. Pero hindi po di ba? Speaking of nagyayabang, hindi po nagyayabang doon si Joseph. Kasi nga, ang sabi ko, ang interpretasyon ko patungkol sa pagyayabang, kapag hindi po totoo yung binabanggit mo, pagyayabang yun. Diba? Pero kapag totoo yung ikinikwento mo, hindi. Nagsasabi ka lang ng totoo. Tangan nga lamang yung interpretasyon ng ama po ng 12 tribo ng Israel. Nagyayabang po si Joseph. Kaya po, alam po ninyo kung ano po yung nangyari. Nagalit po sa kanya yung 11 tribo at kanila pong ibinenta si Joseph. At siya po ay napatapon doon po sa Ehipto. Ano po? Pero alam po ninyo, ang sabi po ko po, habang nangyayari po yung bagay na yon kay Joseph o kay Jose, siya po ay nagdadalamhati. Ano po? Maaring nung time na yon hindi niya maunawaan. Nagtatanong siya sa Panginoon, Lord, bakit? Pero alam po ninyo, katulad na nabanggit ko na, may napakagandang plano pala ang Diyos sa buhay po ni Joseph. May maganda palang plano ang Diyos sa buhay ni Joseph. At sa huli po, nakita po natin kung paano po nailigtas niya yung kanyang mga kapatid, yung kanyang ama, at kasama po yung kanya pong buong sambahinan. Ano po?
Sila po ay nakaligtas mula po sa taggutom. Ano po? Nung panahon na yon, ang Israel po, kung saan sila nakatira ngayon, umalis sila. 70 katao. Ano po? Sila po ay pumunta sa Ehipto. 70 katao. Opo. Actually po, at that time, ang mga Israelita po, 73 pa lamang sila. Opo, 73. Sino po yung tatlo, pastor? Di si Jose mismo. Si Jose, si Ephraim. Doon ko kinuha si Doon ko kinuha yung pangalan ng anak ko. Si Ephraim at saka sino po? Sige nga, yung kapatid ni Ephraim. Sa mga Sunday scholar, kumusta po yung Sunday scholar natin? Sino kasi yung pangalan ng kapatid ni Ephraim? Si Manases, nagbabasa nga. Walakpakan natin ang Panginoon. Woo! Praise God! Okay, may jacket lang ako dito. Bibigyan ko kayo ng jacket. Okay, sabi ko sa aking kudigo, ang buhay ni Jose ay nagpapakita na ang plano ng Diyos ay mas mataas, mas maganda, at mas malalim kaysa ating mga plano. Opo, maaaring si Joseph o si Jose, ang plano niya ay yung maging maganda lang ang buhay niya. Maging maayos lang. At kung siya man ay tatanghalin na tanyag pagdating ng panahon na hindi na yung siya pa ay ipagbibili. Di ba? Ibinenta siya. At pagkatapos, nagtrabaho siya bilang isang alipin doon sa bahay ni Potiphar. Ay yung isang kapitan. Ano po? At pagkatapos po ay nabilanggo siya. And then pagkatapos, alam po natin yung kwento, hindi ko na po babanggitin. Itinaak siya ng Panginoon. Pangalawa siya sa pinakamataas na namumuno sa Ehipto. Ganun katindi. Ano po? Yung naging karanasan po ni Jose. Mula po sa napakahirap na kalagayan, siya po ay itinaas ng ating pong Panginoon. Sinong mag-akala sa taong ito na minsan itinapon sa balon? Pagkatapos inihaon na konsensya yung kanyang mga kapatid, kapatid din naman natin ito kahit na mayabang. No? Parang ang hirap yung magkakapatid, nag-away sila, inaway nila yung isa nilang kapatid. Alam po niyo, hindi maganda yon. May biro ako kaninang umagaw sa mga manok ko. Sinong nanood kanina sa post ko? Nag-aaway kaya yung mga manok ko. Sabi, ay, huwag kayo mag-aaway, manok. Sabi ko, magkakapatid kayo. Maging sa literal po yung mga kapatid. Hindi po maganda, kapatid. So, alam po ninyo, yung plano ng ating pong Panginoon Diyos, mas maganda po, mas mataas, mas malalim kaysa mga plano po natin. Kaya, mga kapatid, panghawakan po natin ang mga plano ng Panginoon. Amen. Nasasaktan tayo habang dumadanas tayo ng pagsubok. Pero alam po niyo, pagkatapos, katulad po ni Joseph, na-realize niya, ang hirap ng aking naging kalagayan. Diba? Pero pagkatapos, nasabi niya siguro ganito, kaya pala. Diba? Kaya pala. Totoo naman po yun. Nung takot na takot po yung kanyang mga kapatid, yung kanya pong pangpalubag loob sa kanila, yung para mawala po yung takot ng kanyang mga kapatid, sinabi niya, lahat ito ay plano ng Panginoon. Di ba? Para tayo maligtas sa gutom na ito. Di ba? So tawagin na ninyo yung mga kapatid ko na dalhin nyo sila lahat dito para mabuhay tayo. Ang ganda po. So ang nangyari po, nung nadala po ang mga Israelita lahat sa Ehipto, dahil nasa mataas na katungkulan si Jose, siya po ay tinanong ng pinakapuno, saan mo gustong dalhin ang iyong pamilya? Alam po ninyo, napakagandang pribilehiyo po. Nagsalita po si Jose at binanggit niya na gusto ko ang mga kapatid ko dahil sila ay mga pastol, sila ay maninirahan na lang saan? Sige nga po.
Saan po nanirahan sa Ehipto? Sa lugar ng Ehipto ang mga Israelita? Sa capital G. Goshen. Tama. Salamat. May jacket ba dyan? Sa lugar ng Goshen. Di ba? Sila po ay tumira doon. Bakit? Ang Goshen po, yan po ang lugar na pinakamaganda, pinakamayaman, green grass po. Ang lugar na yon, nandun po yung magandang lugar na kung saan pwedeng manginain ng maayos ang kanilang mga hayupan. Tignan po ninyo yung plano ng Panginoon. Tignan natin yung ginawa sa kanila ng ating pong Panginoon. Di ba? So, ikalawang Korinto po, chapter 4, verse 16 hanggang pong 18, ganito po ang mababasa po natin dito. Sabi niya, kaya nga, sabi ni Pablo, kaya nga, hindi kami nanghihimagod. Tayo rin po ba ay hindi po nanghihimagod? Good, hindi po napapagod? Bagamat, ang aming pagkataong lakas ay pahina. King James po yung pagkakasulat nito Ganun din ba dyan? Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong lakas ay pahina. Pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nagbabago sa araw-araw. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? Ito pong katawan, nilarawan niya itong katawan nila. Dumating po sa buhay ni Pablo na talaga naman napakahirap. Karanasan nila bilang mga lingkod ng ating pong Panginoon. Naranasan nila yung nanghihina sila. Katulad natin. Naranasan na po ba ninyo yon? Yung kayo po yung nanghihina. Ako, naranasan ko yon. Yung puntong itang bigla na lang talagang pagpawisan ka ng tawag nito, malamig. gusto mong kumain talaga. Parang hindi mo, parang manlalabo pa ang mata mo. Yun ay resulta pala ng yung biglang pagbaba po ng sugar. Yung blood sugar mo. Bababa yun, nako, manghihina ka. Maraming mga karanasan si Pablo na kumukonekta po doon sa panghihina po ng kanyang pisikal na katawan. Si Pablo po, sa kanya pong paglilingkod, nakaranas po siya ng na iba't ibang kahirapan na kung saan yung may pagkakataon na siya ay batuin, na muntik ng mamatay, paluin, At dahil doon, pinagpapalagay po ng mga scholar na yun ang naging dahilan, kaya nagkaroon siya ng sakit na actually po sa Biblia, hindi po masyadong niliwanag ito. Bagamat isa po sa ipinagpapalagay na matindi rin na naging bunga ng kanyang karamdaman ay yung pong lalabo po ng kanyang mga mata. At makikita po natin yan doon po sa Galacia. Yung mga huling bahagi, binanggit po doon ni Paul na kung saan pinapakita po doon yung paraan pa niya ng kanyang pagsulat na medyo malalaki kasi nga malabo po yung kanyang mga mata. So, binanggit po niya yung mga naging karanasan po niya, nanghihina siya physical. At yan din po ang katotohanan sa atin na nararanasan natin ito. Na tayo po ay, gaano man tayo kalakas, nararanasan natin na dumadating yung punto na tayo po ay nanghihina physically. Ngunit, napakaganda itong binanggit dito ni Pablo. Ngunit ang aming pagkataong loob, ano po yun? Yung pagkataong loob na tinutukoy po dito. Ito po yung spiritual. Ito po yung pagkataong spiritual na kumukonekta sa Panginoon. Ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw, sa araw-araw, Itong katawang lupa na ito nanghihina, pero yung spiritual ay patuloy na lumalakas. Sana ganun din po tayo. Amen po? Amen. Sana ganun din po tayo. Mahina man tayo physical, pero yung spiritual natin ay malakas naman. Sapagkat ang aming maagang kapighatian, nasa sandali lamang, ipinapakita dito ni Pablo, yung mga kapighatian na kanilang nararanasan ay tinitignan din niya
na hindi po ito nagtatagal katulad ng maaaring nararanasan natin ngayon. Mayroon tayong mga issue sa buhay. Mayroon tayong mga kinakaharap. Mayroon tayong mga kwento, kapighatian, kapagsubukan. Alam po ninyo, yung kapagsubukan po ni Pablo, binanggit niya, nasa isang sandali lamang, pansamantala lamang. Amen. And then, ay siyang gumagawa sa amin, ng lalong bigat ng kaluwalhatian walang hanggan. Ipinakita niya yung karanasan niya, yung kapighatian nila. Tumutukoy ito spiritual Yun yung kapighatian nila. Gumawa sila ng mabuti spiritual, ipinahayag na nila ang kaligtasan. Sila pang masama. Di ba? Binanggit niya na dahil sa pangyayaring yon, sabi niya, ulitin ko po yung uling bahagi na binasa natin, ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat. Binanggit yung malalim ito Malalim yung pagkakabanggit. Bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Magbibigay sa kanila ng lalong maraming biyaya. Pagpapala na nagmumula po sa Panginoon. Yung verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita. Sa ibang salin, ginamit yung magaan lang, sinabi niya na, kaya ang paningin namin ay hindi sa mga bagay na nakikita. Bakit? Kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Sa ibang salin po, panandalian lamang. Di ba? Panandalian lamang. Datapwat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen po. Kapatid, manampalataya tayo sa Panginoon. Speaking of nakikita, ang mga bagay na nakikita natin yan, lilipas yan. Lilipas yan. Yun ang paglalarawan ni Pablo. Kayamanan, wala yan, kapatid. Oo, nakaka-enjoy habang nandito tayo sa lupa. Pero sa totoo lang, lahat ng kayamanan na yan, iiwan natin yan. Iiwan natin yan. Naalala po ninyo si Alexander the Great, nung siya po ay ilibing. Bago siya mamatay, nakiusap siya sa kanyang mga tauhan. Ito'y kwento talaga, totoo po talaga. Sa tradition, mababasa natin yan. Sabi niya, kapag ako'y ilibing na, pakiusap niya sa kanyang mga tauhan. Gusto ko, sabi niya, yung aking kamay nakalabas sa kabaong. Nakaradlad na ganun. Pangalawa, dalawa yung kanyang kahilingan. Gusto ko ang magbuhat ng aking kabahon, mga doktor. Mabisyo rin si Alexander the Great. Alam po niyo kung anong ibig sabihin doon ni Alexander the Great? Ipinapakita niya. Alam po natin, si Alexander the Great is a very successful conqueror. Di ba? Napaka matagumpay. Then, nung wala na siyang masakop, hanggang sa Asia, nakarating siya sa pananakop. Naging mayaman na siya. And then, maging Israel, nasakop niya, di ba? Alam natin yan. Naging pagpapala si Alexander the Great sa mga Israelita. Hindi kaya niya sila pinagbubuwis, di ba? Pero nung gano'n nga, nung narating na niya yung tugatog ng kanyang sa tagumpay, naging malam niya. Di ba? So, ang nangyari po, nagkasakit siya hanggang sa siya ay namatay. Nung siya po ay nilibing, ito yung pakiusap niya. Ang napakayaman na si Alexander the Great. Kaya pala, niya gusto na yung kamay niya nakalabas sa kanyang kabaong. Bilang pagpapahayag, sabi niya, wala akong dala. No? Lahat ng kayamanan niya. Iniwanan niya. Wala akong dala. Pastor, bakit naman yung doktor? Anong ibig sabihin nun? Ang sabi niya, para may pakita
na walang magaling na doktor na makapipigil sa kamatayan. Opo. Kapag ka dumating na yung itinakda ng Panginoon na haba ng buhay mo, wala kang ligtas. Kung sabi ng Panginoon, uwi. Uwi. Sino gustong umuwi na sa Panginoon? Di ba? Kung sinabi ng Panginoon na uwi, uwi ka na, uwi na tayo doon. Hindi natin yan mapipigilan, kapatid. Amen? Pero ang maganda doon, ang sabi po, yung lugar na uuwian natin, Revelation chapter 29 verse 4. Subukan nga natin yung aking anak, kung kaya niya ito. Revelation chapter 29 verse 4. Pwede ba yun? Oh. Yung aking anak ay bago-bago pang ano. Sige nga, nak, sige nga. 29 verse 4. Pahayag o pahayag, chapter 29 verse 4. Ano pong binabanggit doon? Di ba? Okay, banggitin ko na yung ilang, hindi po eksakto, pero ang binabanggit po doon wala nang pagluha, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan. Sabi niya doon, sapagkat ang lahat ng bagay ay nagsilipas na. Di ba? Yun ang magiging kalagayan po natin sa piling ng ating pong Panginoon. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang pagluha. Sabi nga pa niya, at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Pastor, di ba sabi mo wala nang pagluha? Bakit pa kailangan pang papahirin ng Panginoon ang kanilang luha? Ang luha sa kanilang mga mata, paano kaya yung luha doon? Hindi na luha ng pagdadalamhati. Yun na po yung binabanggit po natin na, tears of joy. Amen. Yun na po yung mga doon, luluha po tayo, iiyak po tayo. Hindi po dahil sa tayo nasasaktan sa ating po mga karamdaman, kundi lumuluha po tayo dahil sa galak, sa labis na kagandahang kaloob ng ating pong Panginoon. So mga kapatid, ang pag-asa, inuulit ko po, pakinggan po ninyo ng mabuti ito. Ang sabi ko kanina, ang pag-asa tungkol sa mga plano ng Diyos, ang pag-asa ay ang pananampalataya o kumpiyansa na may magandang mangyayari sa hinaharap. Pag-asa na mayroong liwanag sa kabila ng dilim. Idiin ko po ito. Pag-asa na mayroong liwanag sa kabila ng dilim. Kumusta ang sitwasyon mo? Nahalintulad mo ba sa sitwasyon mo ngayon? Nasa dilim ka? Nasa dilim ang kalagayan mo? Kapatid, sinasabi ko po, pag-asa, mayroong pong pag-asa. Pag-asa na mayroong liwanag sa kabila ng dilim. At ang paniniwala na mababago ang sitwasyon o magkaroon ng solusyon sa mga suliranin. Sa madaling salita, ang pag-asa ay nagbibigay sa atin. Inulit ko sa madaling salita, ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon na harapin ang buhay ng may positibong pananaw. Amen po. Meron tayong positibong pananaw. Huwag nating alisin ang pag-asa. Kung ang kalagayan natin ngayon parang nasa dilim tayo. Sabi nga ni Fred Aguilar habang may buhay, may pag-asang makakamit. Di tayo pababayaan ng Diyos sa langit. Manalig ka sana, ikaw ay di nag-iisa. Manalig ka, di ba? Manalig tayo sa Panginoon. Kapatid, last but not the least, seek the Lord above all. Amen. Nung ibig sabihin natin dito, ito yung pong hanapin ang Panginoon ng higit sa lahat ng bagay. Amen. So, anong verse natin? Jeremias chapter 29 verse 13 hanggang pong 14. Okay, Jeremias 29, 13 to 14. Ako'y hahanapin ninyo, sabi niya, masusumpungan. Tandaan po natin na seek the Lord above all.
ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong, conditional po yun kung kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan sa inyo at ibabalik sa dating o sa dakong minulan ninyo bago kayo nabihag. Sino po yung kinakausap dito ng ating Panginoon? Ang mga Israelita, di ba? Ang mga Israelita. Itong pangungusap na ito ay nagpapakita doon sa kanilang kalagayan. At that time kasi, ang bayan ng Israel, napatapon na sila. Napatapon po sila saan? Sa Babylonia. No, sa Iraq at sa Iran sa panahon natin ngayon. Iraq at sa Persia noong mga panahon yon, napatapon sila doon. At bukod doon, hindi lamang sila. Kasi ang tinutukoy dito, alam po ba ninyo, hindi lamang hindi ang kabuuang Israel. Ano po? Kung papansin po natin sa mga talatang binanggit, ay napakalawak. Ano po? Napakalawak. Bakit napakalawak? Kasi po, ang nasa mga lugar na yan nung mga panahong yon ay ang tribes of Judah lang at saka Benjamin. Pastor, nasaan yung 12 tribo? Sila po yung tinatawag na lost tribe of Israel. Nandoon po sila sa iba't ibang dako po ng mundo. Na kung saan nababanggit ko nga na kamukat-mukat, salitang kamukat-mukat. Paano kasi yon sa Kapampangan? Biglang-bigla na lang na napansin po natin, nakita po natin, ang mga Israelita nasa Germany. Germany, di ba? Sa kinarunan ni Hitler. Di ba? Nandun sila at mayroon nang pinatay doon na 6 million na mga Israelita. So alam po ninyo, ang pangakong ito ng salita ng ating Panginoon ay napakalawak. Napakalawak po. Ano po? Ang sabi, sabi niya, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa. Hindi lamang po sa isang bansa ng Babylonia, kundi sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan sa inyo at ibabalik sa dakong minulan ninyo bago kayo nabihag. Alam po niyo, mga kapatid, speaking of, kanina po sa prayer, I feel the presence of God. Yung pong punto na, yung banggitin yung nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Design, yung mga sign and wonders, yung mga palatandaan ng nalalapit ng pagdating ng Panginoon. At yun na po kayo. At alam po ba ninyo na isa po sa mga palatandaan na binabanggit ng salita ng Panginoon sa kanyang nalalapit na pagdating, bago po doon sa penali. Alam po ba yun yung pinaka-penali? Mamaya po. Ang isa po sa mga palatandaan po sa pagbabalik ng Panginoon ay yung mga Israelita po. Lahat ng mga Israelita, mulilo. Uuwi yan. Bantayan natin yan, kapatid. Isa yan sa palatandaan. Pastor, ano yung pinakahuli? Ano yung pinakahuli na palatandaan? Sige na po, ano yung pinakahuli? Kung mapapansin kasi natin sa Biblia, binabanggit po yung mga salitang mangyayari pero hindi pa yan. Yung mga digmaan, iniisip po natin kung minsan, ang tindi ng digmaan sa Israel saka mga Palestino, ang tindi. Ang tindi ng digmaan sa Russia at saka Ukraine, darating ang Panginoon nara. Pero yun nga ba ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita? Hindi. Ang lakas-lakas po ng mga lindol, ang lakas po ng mga kumanood po tayo ng YouTube, grabe po. Talagang magkakaroon ka ng anxiety. Takot, di ba? Grabe, darating na ang Panginoon nara. Pero yun po bang binabanggit ng ating Panginoon? Ang tanong, Pastor, ano nga ba, Pastor? Ano bang palatandaan? Ang palatandaan po, kinakailangan ang salita ng Panginoon ay may bahagi sa lahat ng sulok ng mundo. Yun ang binabanggit ng salita ng Panginoon. Kapag nangyari na yon, ng salita ng Panginoon ay papahayag na sa lahat ng dako ng mundo, sa kasulok-sulukan ng mundong ito, doon darating po
ang ating Panginoon. Sa palagay po ninyo, malapit na kayang darating ang Panginoon? Ito, alam po ba ninyo sa oras na ito, naririnig po tayo sa Amerika? Sa US. Opo. Naririnig po tayo sa Australia. Saan pa? Saudi. Ha? Sa lahat ng lupalop ng mundo. Pwede nating ipagpalagay, kapatid, na ang salita ng Panginoon sa mangdako ngayon ay naipapalaganap na. Kapatid, sa mensahe bilang aking pong pagtatapos, be ready, kapatid. Maging handa po tayo. Sabi nga ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan darating ang magnanakaw. But sa ating pong paghahanda, isa pa pong talata nais kong banggitin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Binabanggit po ng salita ng ating Panginoon, but seek. Hanapin na, ano daw po yung unang tignan po natin, hanapin po natin, unahin, isinunod po yung first. Ano po yung, unahin po natin yung kingdom ng ating pong Panginoon. At lagi pong binabanggit po natin ito, paano yung seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam naman po natin ito, mga kapatid. Ano ba yung kingdom dito? No? Ang kingdom po dito na tinutukoy po niya ay yung mga gawain, yung mga pagtitipon na ang pinag-uusapan ng Panginoon. Yun ang kingdom ng Panginoon. Ito po yung kingdom ng Panginoon. Nag-uusap po tayo patungkol sa Panginoon. Inuuna po natin siya. Amen. At idinugtong po yung yung mga natin ito, joke natin ito, yung totoo ito yung righteousness. Yung katuwiran natin, katuwiran ng Panginoon. Hanapin natin yung kanyang yung katuwiran, yung matuwid, yung right, 'di ba? Hindi po left, 'di ba? Righteousness, not leftiousness, 'di ba? Ang tama po yung righteousness. Amen po. And may pangako diyan ng Panginoon kapag ginawa natin 'yon. And all these things shall be added unto you. May mga nagsasabi, Panginoon, pagpalain mo lang ako. Maglilingkod ako sa iyo. Mali po. Gusto mo ng pagpapala? Unahin mo ang Panginoon. Amen? Unahin mo ang Panginoon. Sigurado i-bless ka. Medyo mahaba po ito, pero dito ko na po puputulin. Nabanggit ko kanina yung malapit na po ang pagdating ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, nais ko pong idiin, hanapin po natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Hanapin natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Bakit? Kasi po, malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Basahin ko lang po na mabilis, mga ngaral, chapter 1, verse 2 to 3. Walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Nagpapagod ka ng husto sa pagtatrabaho sa mundong ito, ngunit para saan ba ang mga pagpapagod na ito? Di ba? Nabanggit ko kanina, walang bagay na dadalhin natin sa langit. Kung ano lang ang ginawa natin dito sa lupa, yun lamang po ang dadalhin po natin. Mga kapatid, itong binasa po natin ay sinabi po ng isang napakayaman na tao sa mundo, si Haring Solomon. Sa mga ngaral 12:13 to 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Diyan na po. Anong ginawa mo dito sa lupa? Pagsulit mo yan sa Diyos. Revelation chapter 20, verse 11 hanggang 15. Pagdating ng panahon, mangyayari sa atin dito, harap tayo sa Diyos. Ang sabi ko dito, at nakita ko ang isang malaking luluklukang maputi at ang nakalukluk doon, na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malaki o maliit,
na nangatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa at ibinigay ng lahat ang mga patay na nasa kaniya at ibinigay ng kamatayan at ng hadis ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanilang sa kaniliyang mga gawa at ang kamatayan at ang hadis ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang kadagat-dagatang apoy. At kung ang sinuman ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ang buhay o ng buhay ay binubulid sa dagat-dagatang apoy. Pagpaumanhin po ninyo yung naisulat ko po dito na salin ay yung King James, kaya medyo mahirap pong basahin, saka medyo barok po siya. Pero gusto kong makita po natin yung verse 15 na kung saan sa pagkakabanggit po dito ay yung pong punto na ang sinuman na yung kanyang pangalan ay hindi po nakasulat sa aklat ng buhay, ibubulid siya sa dagat-dagatang apoy o asupre na siyang pangalawang kamatayan. Kapatid, darating pag-uukom ng Panginoon. Na po. Sana po maging handa po tayo. Siguraduhin po natin, pangalan po natin, nakasulat sa aklat ng buhay. Ano po? Amen po? Amen. Malapit na pong darating ang ating pong Panginoon. Sometimes nag-iisip po tayo, hirap ng kalagayan po namin, hirap ng buhay. Ted, may plano po ang Diyos. Sana po, etamo po susuko. No? Kapag ka nakasulat po yung pangalan po natin sa aklat ng buhay, seryosuhin na po natin. Seryosuhin na po natin. Huwag sana nating isipin na nakasulat na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, buburahin pa ba yun ng Panginoon? Alam po ninyo, binabanggit po sa Exodus, ang pangalan po natin nakasulat po dyan. Nakasulat po sa aklat ng Panginoon. At maging dito po sa binasa po natin. Isip ng iba, na pumabura. Totoo po yun. Totoo. Malaki po ang erase ng Panginoon sa langit kapag hindi tayo naging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy po tayo ng may katapatan sa Kanya. Be-bless tayo ng Panginoon. Yan lang pong mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Sana po nagdulot ng kalakasan at pag-asa sa bawat sa atin. Aayusin ang Panginoon ang buhay po natin. May plano ang Panginoon sa buhay po natin. Amen po? Amen. God bless us all. Bless tayong lahat ng ating Panginoon. Amen, amen, amen. Ako po'y mananalangin, Ama namin na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe mo ngayong umagang ito, sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na masalimuot man ang aming kalagayan, Lord, may plano ka na aayusin ito, Panginoon, sa amin po mga buhay. Aayusin ito, bibigyan po ninyo kami ng magandang kalagayan, Panginoon. At salamat din po ngayong umagang ito. Mayroon kang pagpapaalaala sa amin, Panginoon. Malapit ka nang dumating. At pinaalala mo, Panginoon, na may mga pangalan na nakasulat doon sa langit. At Lord, naniniwala po kami dahil tinanggap ka namin bilang aming Panginoon, nakasulat po yung pangalan po namin doon. At naniniwala po kami dahil ito'y nakasulat, kasama kami sa mga tagapagmana sa iyong kaharian. Salamat po. I-bless po ninyong bawat isa. I-bless po ninyong mga salita mo na naipahayag ngayong umagang ito, maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' mighty name, all these things we ask and pray. And everybody say, Amen. Amen. God bless everyone po. God bless everyone. Sabi po nila, sabi ko po pala, kapag inalis nyo yung isda sa dagat or sa tubig, namamatay daw po ito. Pag inalis mo ang puno sa lupa, mamamatay din. Nawa po, wag po nating alisin ang ating sarili sa Diyos. Baka mamamatay tayo. Nawa po, samahan niyo po ako at yumuko at manalangin. Panginoon, papasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon. Sa araw pong itong
Nagbibigay kami ng papuri, pasasalamat sa inyong mga gabay, pag-iingat at mga biyayang inilalaan niyo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, nilalapit namin ang mga kaloob na malilikom ngayong araw na ito. Nawa po magamit po sa aming simbahan. Makatulong po ito, Panginoon. Biyayaan niyo din po lahat ng magkakakaloob, Panginoon. Nawa po, taos puso naming ibibigay ito para po magamit sa aming simbahan, Panginoon. Nawa rin po, Panginoon, sa araw-araw, sa aming trabaho, sa aming mga business, Panginoon. Kayo pong gumabay sa amin. Mag-ingat, Panginoon, sa amin. Nawa rin po sa aming kalusugan, bigyan niyo po kami ng lakas sa araw-araw, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng katalinuhan para magpuri sa inyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, huwag niyo po kaming ilayo sa inyo, Panginoon. Nawa po kayo pong magturo sa amin para kami magkaroon ng linaw at magkaroon ng pagpupuri at pasasalamat sa araw-araw sa inyo, Panginoon. At muli, Panginoon, patuloy po, ilayo niyo po kami sa anumang sakit, kapahamakan, kalamidad, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami at binabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yung mga musician natin, no, rin nila. Wala lang eh. So, amen. Habang kinukuha po yung ating po mga offerings, pagpauna ko na po salamat sa mga kaloob po natin. Ilang announcement po, yung ating pong prayer meeting every Friday po, 6 p.m. Ano po, sana po, suportahan po natin itong prayer meeting po natin. Sabi ko nga, parati sa inyo, hindi ito prayer meeting ng mga ilan-ilan lang na mga kapatid. Diba? Ito ay pangkalahatang gawain po natin. So, sana po, dalawan po natin itong prayer meeting po natin. At atintahan po pong guest speaker sa prayer meeting po natin. Magtataka po kayo kung sino po yon. Gusto niyong malaman? Mabibigla po kayo. Challenge to us ito, ha? Si Sister Daday po. Sister Daday po magsasalita sa atin. Sino po niyo? Sister Daday po. Oh, di ba? Palapakan natin ang Panginoon. Di ba? So, sana po ma-challenge po tayo. Di ba? Anyways, prayer meeting is parang ano po natin ito, fellowship, nagpagkwentuhan bilang mga magkakapatid. At alam po ninyo, ito po ang isa sa ikinagagalak ko po sa atin dito po sa ating pong gawain dito. Tinitignan po natin ang ating pong mga sarili as a family, di ba? Ang sarap kaya ng pakiramdam na tayo po na mga magkakapatid. Nandito po nagkukwentuhan po tayo. At sana po wag tayong magsawa sa bawat isa na nagtitipon-tipon, di ba? So yun po. Sa March 2024 po, ang MC po natin, yung aking inaanak, si Abigail, at yung opening prayer, si Brother Vic po. So, yun. Muli po, salamat po sa bawat isa. Pansamantala po, tapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. So, tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa umagang ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa napakagandang atmospira ng pagsamba na ipinagkaloob mo sa amin. Sa oras na ito, sa aming pong pakikinig ng iyong mensahe, panalangin ko po na naging kalakasan nawa ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa aming pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Ingatan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami ng iyong mapagpalang kamay, Ama. Salamat po. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone po. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. Hallelujah. Amen.